Si Bud Jablonski ay isang pool cleaner na may kakaibang side job, vampire hunter. Habang pinapatay niya ang isang mas matandang babae at isang nagbibinata na lalaking vampira sa isang bahay kung saan sinasabing inupahan siyang maglinis ng pool, inani niya ang kanilang mga pangil dahil sulit ang pera. Isang mababang antas ng kriminal na vampira na nagngangalang Sasha ang nakitang pinahirapan ni Audrey San Fernando, na ibinunyag din na isang vampira at sinasabing may malaking plano sa lugar ng Los Angeles at sa populasyon ng vampira nito. Nagpan ang kamera sa isang senyales ng isang development project na nagpapakitang siya ay isang mayaman at makapangyarihang real estate magnate. Umuwi si Bud sa kanyang apartment at nalaman na may mga issues sa pananalapi dahil siya ay nasa likod ng upo. Siya ay naliligo at sinusundo ang kanyang anak na si Paige mula sa paaralan. Bagamat technically kasal pa rin sa kanyang ina na si Jocelyn, hiwalay sila sa isa't isa. Dinala ni Bud si Paige sa isang lugar na nagyayalong yogurt at iniuwi siya ng gabi. Inihayag ni Jocelyn na dinadala niya si Paige sa kanyang ina sa Florida. Nalungkot sa pag-iisip ng pagkawala ng kanyang anak, nakiusap si Bud sa kanya na bigyan siya ng oras hanggang Lunes. Umaasa siya na ang pagbebenta ng kanyang bagong ani na mga pangil ng vampire ay makakapagbigay sa kanya ng humigit kumulang $10,000, sapat na pambayad sa mga braces ni Paige at iba pang iba't ibang gastusin. Dahil ang kanyang mga kasinungalingan sa nakaraan ang dahilan kung bakit sila naghiwalay ni Bud, malaki ang pag-aalinlangan ni Jocelyn na tutuparin niya ang kanyang pangako, ngunit binibigyan siya nito ng pagkakataon. Binisita ni Bud si Troy, isang tusong may-ari ng sanglaan. Nag-aalok lamang si Troy sa kanya ng isang maliit na bahagi ng alam ni Bud na makukuha niya para sa mga pangil sa organisasyong pangangaso ng mga vampira na kilala bilang The Union, kung saan napag-alamang pinatalsik si Bud. Nangangailangan ng pera sa Lunes, tinext ni Bud ang kanyang matandang kaibigan na si Big John Elliot sa pag-asang mapapasok siya nito. Binyantaan ni Audrey ang kanyang kasosyo sa negosyo na maaaring matugunan niya ang kaparehong kapalaran ni Sasha kung atras siya sa kanilang kasunduan. Ibinunyag din niya na mayroon siyang produkto na magpapahintulot sa mga vampira na maglakad sa liwanag ng araw. Siya at ang kanyang alipors na si Klaus ay bumisita sa bahay kung saan pinatay ni Bud ang dalawang vampira. Nabatid na ang matandang babae ay mahal sa kanyang puso, at nanunumpa siyang maghihiganti sa sinumang sumire sa kanya. Nakilala ni Big John si Bud sa labas ng Union at nagkita sila ni Ralph Seeger, ang curmudgeonly director na walang intensyon na payagan si Bud na bumalik dahil sa marami niyang naunang paglabag sa code. Pagkatapos ng maraming kapanipaniwala, pinapayagan ni Seeger si Bud na magtrabaho sa day shift, na itinuturing na pangalawang rate sa mas kumikitang night shift. Binibigyan siya ng cashier na si Seth ng isang magandang bayad sa una, ngunit binabawasan ito sa isang fraction lamang pagkatapos na pigilin ang ilang mga bayarin. Nais na ma-promote sa posisyon ng kanyang superior na si Carol, si Seth ay sinabihan ni Seeger na makipagsosyo kay Bud at iulat ang anumang mga paglabag sa code na gagawin niya sa pagtatangkang paalisin siya. Walang ganang sumang-ayon si Seth. Nagpapakita si Seth ng napakaraming teoretikal na kaalaman tungkol sa mga vampira, iniwan si Bud na kitang-kitang humanga ngunit ayaw itong ipakita. Samantala, binisita ni Audrey si Troy para takutin siya, at nauwi sa pagpatay sa kanya. Sa kanilang unang misyon na magkasama, si Seth ay sinabihan ni Bud na manatili sa kotse, ngunit nakatanggap ng tawag mula kay Seeger, na nagsabi sa kanya na pumasok sa loob at i-verify ang anumang mga paglabag sa code. Sa takot sa pagpatay sa vampira, binasa ni Seth ang sarili at sumuka sa labas ng sasakyan. Si Bud, na nagkakaroon ng malambot na lugar para kay Seth, ay nagmaneho sa kanya pauwi. Pagkadating mismo sa bahay, nakilala at tinanggap ni Bud si Heather, isang bagong nangungupahan sa kanyang gusali, na nagsasabing nagtatrabaho siya bilang isang nurse.
Kinabukasan, nalaman ni Bud na sinusulatan siya ni Seth para sa ilang paglabag sa code. Pumunta sila sa pawn shop ni Troy at nakitang patay na siya na nabunot at nakalabas ang lahat ng ngipin sa desk. Pagkatapos ay ipinahayag ni Bud na kailangan niya ng pera upang mapanatili ang kanyang pamilya. Nangako si Seth na hindi magsusumbong kay Seeger. Sa kanilang susunod na misyon, nakipagkita sina Bud at Seth sa Nazarian Brothers, mga sikat na mangangaso na nagpapanggap bilang stereo repairman. Magkasama, nililinas nila ang isang vampire nest, at ang misteryong produkto mula noon ay nahayag na isang vampire sunscreen, na nagpapahintulot sa kanila na mabilawkon sa araw sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Napansin ni Seth na ang pugad ay naglalaman ng maraming iba't ibang uri ng mga vampira na hindi pipiliing manirahan ng magkasama. Sumang-ayon si Bud na may punto siya, ngunit kailangang tumakbo para sunduin si Paige mula sa paaralan. Sa pagkakaroon ng hindi mapakali na pakiramdam, tinanong ni Bud si Paige kung gusto niyang manatili pagkatapos nilang umuwi. Ipinaalala sa kanya ni Jocelyn na inaabangan niya ang pagdalo sa isang birthday party nitong nakaraang linggo, at kailangan niyang kunin siya. Nag-aatubili, ginagawa niya. Sa party, nakatanggap si Bud ng isang tawag sa telepono mula kay Audrey at nagbanta siyang kidnapin ang kanyang asawa at anak na babae. Pinasakay niya si Paige sa kotse sa lalong madaling panahon at agad na hinabol ng mga goons ni Audrey. Pinaghiwa niya ang isa sa kanilang mga lalamunan sa parking lot at nasangkot sa isang adrenaline-pumping car chase habang nilalaro ni Paige ang kanyang iPad sa backseat. Nang iuwi ni Bud si Paige kay Jocelyn, siya ay tinambangan ni Audrey at ng kanyang mga goons. Inihayag niya ang kanyang sekreto sa kanyang asawa at anak na babae at sinabi sa kanila na siya ay isang vampire hunter. Natambos si Bud at nang magising siya, nalaman na nakagat si Seth at naging vampira. Dahil hindi niya makontrol ang kanyang gutom, sinugod ni Seth si Bud na pinutol ang kanyang ulo. Dahil binalingan siya ng isang uber vampire, hindi pa rin matatag ang kalagayan ni Seth, gayunpaman, at hindi siya pinapatay ng pagputol ng ulo. Habang pabalik si Bud sa kanyang apartment complex, hinanap niya si Heather dahil siya lang ang taong pinagkatiwalaan niya. Isa rin pala si Heather na vampira na binalingan ni Audrey, at saglit silang nag-away ni Bud. Pagkatapos ay isiniwalat ni Heather na ang matandang vampira na winasak ni Bud ay sa katunayan ay anak ni Audrey, na hindi tumanda hanggang sa pagtanda niya sa mga taon ng tao. Dinala nina Audrey at Klaus sina Jocelyn at Paige sa isang underground na kulungan ng templo. Samantala, ibinunyag ni Heather na gustong bain ni Audrey ang valley ng mga vampira at mapadali sila sa pamamagitan ng pagbili ng ari-arian sa buong lugar. Pumunta sina Bud, Seth at Heather sa isang abandonadong shopping mall at madaling nagpadala ng ilan sa mga goons ni Audrey. Nang mapalibutan sila, dumating si Big John at pinutol ang 12-dosenang mga ito gamit ang kanyang minigun. Pumunta sina Bud at John sa underground compound at nakahanap ng mga vampira na nagtatrabaho sa isang production facility para sa vampire sunscreen. Nagpapadala sila ng mga ito. Samantala, naamoy ni Klaus ang presensya ni Bud at naalarma si Audrey. Habang lumalalim sina Bud at John sa lungga sa ilalim ng lupa, tinambangan sila ng isang grupo ng mga vampira at nakagat si John. Isinara niya ang tarangkahan sa likod ni Bud at sinabihan siyang magpatuloy at hanapin ang kanyang asawa at anak. Nang hindi makita si Bud, ibinuhos ni John ang clip ng kanyang baril sa paparating na mga vampira at pagkatapos ay nagpasabog ng isang paputok sa paligid ng kanyang sinturon, isinakripisyo ang kanyang sarili at pinatay ang kanyang mga kaaway. Hinarap ni Klaus si Bud, ngunit sina Heather at Seth ay pumasok sa bubong at sinabihan siyang magpatuloy at hanapin sina Paige at Jocelyn. Sinimulan nilang labanan si Klaus, ngunit walang kahirap-hirap siyang nagtagumpay sa kanila sa labanan. Nahanap ni Bud sina Paige at Jocelyn kasama si Audrey at natalo rin sa labanan.
Tulad ng gusto niyang ihatid ang nakamamatay na kagat, sinaksak siya ni Paige mula sa likod gamit ang isang kahoy na istaka. Gayunpaman, tila hindi nito pinahintulutan si Audrey, at pinutol niya ito. Inihagis niya pareho sina Jocelyn at Bud sa kabila ng silid. Sa pagkakahawak nina Seth at Heather sa isang chokehold ni Klaus, nagsanib puwersa sila at hinayla ang kanyang mga braso, natalo siya. Habang nasa puso pa rin ni Audrey ang kahoy na istaka, binaril ni Bud ang kanyang huling pilak na bala sa kanyang leeg sa pagtatangkang tapusin siya. Gayunpaman, nahuhuli niya ito sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Habang tumatakbo siya patungo kay Bud upang tapusin siya, ipinikit niya ang kanyang mga mata, na tila payapa sa kanyang nalalapit na pagkamatay. Gayunpaman, ang isang paghiwa ng ingay ay nagpapakita na si Audrey ay tumakbo sa kanyang wire trap, na pinugutan siya ng ulo. Habang tinutuya ng kanyang pugot na ulo si Bud sa huling pagkakataon, nawasak si Audrey. Pagkatapos ng huling labanan, bumalik ang lahat sa itaas kung saan nakasalubong nila ang isang nalilitong Sager. Habang sinisimulan niyang banggitin ang regulasyon ng Unyon sa pag-asang mapatalsik si Bud ng tuluyan, ipinagtanggol siya ni Seth sa pamamagitan ng pagpapabulaanan sa lahat ng kanyang mga claim. Isang galit na Sager ang nagsabi kay Seth na hindi siya asenso sa posisyon ni Carol, ngunit sinabi sa kanya ni Seth na siya ay isang fieldman ngayon at patuloy na lalabanan ang mga vampira kasama si Bud. Tinanong ni Bud si Jocelyn kung maaari ba siyang bumalik sa bahay kasama nila ni Paige, ngunit pumayag lang siya na dahan-dahan ang mga bagay-bagay hanggat diretso lang ang sagot sa kanya ni Bud at titigil sa pagsisinungaling. Hinalikan niya si Bud sa pisngi. Habang lumilipad ang kamera sa abot-tanaw, ipinakita si Big John na buhay, o potensyal na vampira, na gumagapang palabas ng manhole.